Ayan, good morning. Ngayon pala magsisimula ang winter dito. Pero hindi pa gaano, mainit pa rin. Pero kahit pa paano meron ng lamig kang mararamdaman. Ayan. Kaya nagsisimula na rin akong punla ng mga buto ng bulaklak at buto ng mga prutas. Ayan yung naipunla ko. Kamatis yan. Marami naman akong pinanlang mga iba't ibang klaseng buto, may sili, may mga bulaklak, may pitonya, lahat ng klase ng bulaklak. Meron akong tinanim na senya. Ayan, nilagyan ko siya ng harang. Kasi natutumba na siya, nandito na siya sa lupa, sa bigat. Ang bigat kasi nung bulaklak niya, oh. Ang iba pwede ko nang i-harvest para mapatuyo. Tingnan mo, oh, nakalapat sa lupa. Kaya lalagyan ko rin siya ng ganito, oh. Para hindi nakadapa yung mga bunga. Naman dami, oh. Maglalagay ako ng mga nitong kasi sayang. Kasi pagka nakaano yan sa baba, yan, nagdala ako ng kahoy. Pagka nakadapa yan, yung mga bulaklak niya nabubulok. Kaya lalagyan ko ng mga tukod. Ayan, dito hindi pa ako nasiyahan kasi napakadaming dahon ng sanga ng dates. Parang bigat na ako, kaya ang ginawa ko, ayan, pinagtatabas ko talaga siya para naman maginawahan yung mga puno ng dates. Kasi hindi naman tinatanggalan ng dahon ng gardener namin, kaya ako na lang nagkusa. Total maaga pa naman, tsaka hindi gaanong mainit, kaya pinutol ko talaga lahat ng mga dahon dyan. Ayun, para hindi naman gaanong mabigat dun sa sa puno ng dates. Ang iba kasi meron pang mga bunga, hindi ko na rin naman na kayang hindi ko na rin kayang i-harvest kasi punong-puno na ang freezer namin. Marami na kaming mga naka-preserve na dates. Tinanggalan ko lang talaga ng mga dahon. Kasi yung dahon pagka natusok ka, ang bababa. Pag natusok ka, ang sakit. Ang hirap ng nang hindi mo tatanggalan. Tsaka maginhawa, masarap sa paningin kasi yung matanggalan mo siya ng dahon, maaliwalas. Kaya tingnan mo, pasikat lang dyan ang araw. Okay. Yan ginawa ko. Exercise na rin. Total maaga pa naman Grabe pawis ko. Tulo ng pawis ko dyan sobra. Hanggat mga ilang puno rin yung natanggalan ko. Kasi mga 5 puno yung natanggalan ko na yan dyan ng mga dahon. Kasi dami talaga. Pero iniwan ko na lang hanggang sa matuyo yung mga dahon. Tatanggalin na lang yan ng gardener. Ipapatabi ko kasi para may susunugin ako para sa sa mga insekto dito sa mga puno ng mangga. Papatabi ko na lang yung mga dahon. Yan ang gagawin kong pampausok para mawala yung mga insekto na nakatira sa mga puno. Para pag nagbulaklak siya, hindi gaanong kinakain yung hindi nasisira yung bulaklak ng mga prutas. Ayan, sige lang ako ng tabas. Wala pa, mga tulog pang ang aking amo dyan. Pag ganyang maaga, anong oras sila gumigising. Nakabantay lagi sa akin ang aking pusa. Nako, kung saan ako pumunta, nandyan din yan. Kakatuwa ang pusa na to Kaya ay, hindi ko naman yan pinababayaan sa pagkain. Lahat ng pagkain kaso maarte yan sa pagkain, ayaw niya talaga ng kanin, gusto niya. Pero gusto niya mga karne, manok, isda, paiba-iba. Pero pag maghapon pinakain mo yan ng ng manok, buong maghapon manok, hindi niya kakainin. Gusto niya ibang pagkain niya sa umaga, iba pagkain niya sa tanghali, iba sa gabi. Ang arte ng pusa, napaka-choosy. Pusa lang yan choosing ng masyado. Libang na ako sa pagtatanggal ng mga dahon nito.
Nakalimutan ko nga diyang gisingin yung alaga ko. May pasok, may exam ngayon. Anong oras na ako nakapasok sa bahay? Kasi nahirap naman pumasok ako, di pa ako tapos. Bayaan ko nga siya, may alarm namimihasa kasi ng mga alaga ko na nasasanay sila na gigisingin mo na lang sila pagka papasok. Hindi maganda yun kasi mga college na. Okay lang noong pa lang siya, nung high school at elementary Pero ngayon college na hindi na maganda. Dapat meron na talagang time management. Tsaka maging disiplina ba sa tao yung pagising natin ng maaga, lalo na may pasok tayo sa school. Ayan. Nagtatabas ako ng mga dahon ng dates kasi ang dami niyang dahon na nakalaylay. Kasi ang dulo niyan masakit kapag natusok ka. Kaya tinatanggalan ko. At maaga pa naman, pampapawis na rin. Dami ko ng pawis, ayan. Ayan. So ayan, maaliwalas kapag nakapagtabas ka na, ang aliwalas ng paligid. Hindi pagka ganyan. Ito hindi ko naman trabaho pero parang libangan ko na rin siya. Ang magtanim, parang sarili mong bahay ba. Pagka umaga at ako'y may free time, ganito ginagawa ko dito ako sa labas, lalo't pag winter. Pag winter, ang sarap magtanim. Nagpatubo na ako ng mga buto para ilipat ko. Pagka ang daming dahon kasi nadidiliman ako. Ang aliwalas kasi kapag ganyan natabasan mo na. Ayan, dami ko nang natabasan Maraming kahoy, ang daming kahoy kasi yung pinagawa tong bakod. Ayan. Ang daming kahoy, papagawa ko dito. Papatayo ko para magkaroon ako ng greenhouse para yung mga tanim ko hindi gaanong naiinitan. Papalagay ko dyan. Ayan. Papahakot ko na lang to sa gardener. Pero mag-harvest ako ng konting hibiscus para may idadry ako. Eto, natabasan ko na. Ayan. Eto, tingnan nyo naman. May bunga pa to. May bunga pa siya, Tamad na akong tamad na akong mag-harvest kasi ang dami pang date sa freezer. Daming stock. Ayan, daming nahuhulog, Meron pa rin dito. Ayan, kaya lang tatalian ko pa tong hibiscus kasi kawawa naman. Ang taas na ng sampalok ko. Tingnan mo. Nagsanga-sanga na dito. Ayan, marami pa yung bunga. Ito, may bunga pa. Ayan, di mo na ma-harvest kasi ang dami ng stock sa freezer. Hayaan ko na siya dyan. Kaya lang tatabasan ko yung mga tatabasan ko siya, ang dami kumpul-kumpul. Pangit pagka ganyan, masarap yung pag maaliwalas. Maaga pa naman, okay lang pagpawisan. Yan mo, ang lawak nito. Just me.
Ito kasing dulo nito, dulo ng dahon. Masakit yan kapag ka natusok ka. Ang sakit niyan. Matalim yung dulo ng dahon nito. Kaya ingat tayo lagi sa puno ng ng dates. Super grabe na pawis ko. Ayan ang aking mga natabasan. Ayan.